Tablas Strait, Mindoro. 5 araw bago ang Pasko ng taong 1987. Habang ang buong bansa ay nananabik sa pagdiriwang, isang impyerno sa gitna ng karagatan ang naganap sa kadiliman ng gabi. Dalawang dambuhalang sasakyang pandagat ang nagbanggaan, ang passenger ferry na MV Doña Paz at ang oil tanker na MT Vector. Sa loob ng ilang minuto, ang malamig na tubig ay naging isang nagliliyab na bitag. Higit 4,000 buhay ang naglaho sa loob lamang ng ilang oras, dahilan upang itala ito ng Guinness World of Records bilang pinakamalalang maritime disaster sa kasaysayan ng mundo. Ito ang trahedya ng MV Doña Paz, ang tinaguriang deadliest maritime disaster sa buong mundo dahil sa 4,385 katao na namatay dito. Suriin natin ang mga nakapanlulumong detalye ng investigasyon. Ang MV Doña Paz na pagmimay-ari ng Sulpicio Lines ay galing Tacloban, Leyte, patungong Maynila. Ayon sa opisyal na manipesto, mahigit 1,000 pasahero lamang ang nakatala. Ngunit sa katotohanan, ang barko ay labis na overcrowded. Punong-puno ang mga koridor at maging ang mga higaan ay may 2 hanggang 3 magkakatabing tao. Bandang 10:00 ng gabi, sinalubong ng MV Doña Paz ang MT Vector na may dalang mahigit 800,000 galon ng petrolyo at gasolina. Sa oras ng banggaan, natuklasan sa pagsisiyasat na ang MT Vector ay naglalayag ng unseaworthy o hindi ligtas para maglayag dahil wala itong kaukulang lisensya, walang lookout sa unahan at walang kwalipikadong kapitan. Mas malala pa, habang nagaganap ang krisis, walang opisyal na nakapwesto sa tulay ng Doña Paz, walang gumaganang radyo upang humingi ng saklolo at ang mga life jacket ay nakakandado. Dahil sa tindi ng pagsabog ng dalang langis ng MT Vector, mabilis na kumalat ang apoy sa dagat. Ang mga pasaherong tumalon para makaligtas ay buhay na nasunog sa kumukulong tubig. 25 katao lamang ang naiulat na nakaligtas sa buong trahedya. Ang hatol, matapos ang mahabang serye ng mga kaso at apela na umabot hanggang sa Korte Suprema ng Pilipinas, ibinaba ang pinal na desisyon. Sa mga legal na hatol, opisyal na pinagtibay ng korte na ang MT Vector ang pangunahing may kasalanan at direktang responsable sa madugong kolisyon. Gayunpaman, hindi tuluyang nakatakas ang Sulpicio Lines. Iniutos ng korte na panagutin pa rin ang Sulpicio Lines sa pagbabayad ng danyo sa mga pamilya ng biktima dahil sa paglabag sa contract of carriage at matinding kapabayaan bilang isang common carrier. Ngunit para sa mga naulila, ang milyong pisong danyos ay barya lamang kumpara sa libu-libong bangkay na hindi na kailanman natagpuan sa ilalim ng dagat. Halos 4 na dekada na ang lumipas, ngunit ang sugat ng MV Doña Paz ay nananatiling bukas sa kasaysayan ng bansa. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang aksidente sa dagat. Ito ay isang matalas na paalala kung paano ang korupsyon, kasakiman sa kita, kapabayaan sa kaligtasan at kakulangan sa higpit ng batas ay nagiging mitya ng trahedya na pwede sanang maiwasan. Ipinapakita ng kasong ito na ang trahedya ay hindi palaging gawa ng kalikasan. Madalas, ito ay gawa ng tao.